16, sawi. Single at walang iniintindi. Precious Castillo, 17 taong gulang, single and ready to mingle. John Paul Del Rosario, 18 years old, status, MU. Magulong usapan, mutual understanding, or malanding, nay. Hi! Ako po si Isabel Gillen, 17 years old, NBSB or no boyfriend since birth! Ako si Kimberly Hong, 18 taong gulang, taken, inspired, blooming. Maribel Nicole Vici Lopez, certified friendzone. Naniniwala ako sa kasabihan na sayang ang friendship. Daniela Jamina Santiago. Status? Huwag mo na tanungin. It's complicated. As in, complicated. Sa panahon ngayon, kitang-kita ang bisa ng media at teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay ng madla, lalong-lalo na sa mga kabataan. Uy, grabe, seryoso? Ay, grabe. Ako yung bumagsak na naman, nakakainis, super nakakahiya talaga. Uy, makinig ka naman! Oo, nakikinig naman ako. I mean, okay lang naman kanina yan. ka pa nga dyan may ka-text. Hindi. Groupmate ko lang to. Groupmate Oo, ayun nga siya. Oh. Ayun. Wait lang talaga. As in, mabilis lang to. I'm sorry. I'm sorry. Kasi wait lang ha. Wait. Saan tayo? Lahat? Kiyo? Ano? Pakinggan mo. Wait, CTC benches, 5 p.m. Mga lintik na naglalandian. Wala! Yaka! Sino siya? Wait lang! Ang mga Pilipino ay may tradisyonal na pamamaraan ng panliligaw. Ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabi. Ang klise na pinagbabawal ng pag-ibig. Inspired by silent films.
Ngunit ngayon, tila nagkapalit na ang mga nanliligaw at marami sa atin ang napapatanong kung uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Ang relasyong romantiko ngayon ay may malawakang bahid ng media at teknolohiya. Mga relasyong romantiko, ika nga. Ito ang relasyon ng mga dalaga at binata na kasalukuyang ganap sa mga lungsod kung saan malaki ang kontribusyon ng media at teknolohiya sa komunikasyon at pagkalapit o intimacy ng mga tao dito. Sapagkat moderno, hindi ito limitado sa heterosexual na anyo ng mga relasyon. Maaari rin itong tumukoy sa mga homosexual, ngunit ang pagtutuos ng pansin ng grupong ito ay ang mga heterosexual na relasyon. Matatagpuan sa iba't ibang salik ng media tulad ng telebisyon, magazine at teknolohiya ang mga payo hinggil sa kalagahan ng mga relasyon ukol sa personal na kahiligan, kapakanan ng pangapamilya at pagkakaisa ng lipunan. At kahit walang mahigpit na pagsusuri hinggil sa mga payo sa mga relasyon, maraming matututuhan sa pagsisiyasat ng mga mensahe pinahahatid ng media. Subalit, maaari ring sabihin na sumusobra na ang mga payo ng media ukol sa kaibahan ng mga kalalakihan at kababaihan. Kahit nararapat isaalang-alang ang mga kaibahan ng mga kasarian, iba pa rin ang pagdulog sa mga kalalakihan at kababaihan sa isang relasyon. Ang problema sa palagay ng media ay hindi maaaring magbigay ng praktikal na payo ito. Mga payo ukol kung paano makipag-ugnayan sa isang tamang paraan ng pag-intindi sa mga kalalakihan o kababaihan. May pinsalang idinudulot ang mga estereotipong anyo nito sa mga kasarian bilang kabuuan. Higit pa rito, ang mga payong ipinapresenta ng media ay pabago-bago at maaaring magdulot ng mga nakapipinsalang epekto. Hindi lamang mga ideolohiya ukol sa kasarian at ang kanilang ugali sa isa't isa ang nabibigyang pansin ng media. Hindi may kakailang ng mga aktong kaugnay ng pagkakaroon ng relasyong romantiko. Sa mundo ngayon, bibihirang kayo nga, ngunit wala naman kayong paraan na pagpakita nito, lalo na sa pisikal na paraan, mula sa pre-relationship stages gaya ng panliligaw, pamamanikan, at pagdidate hanggang sa maging kayo na mansari, HHWW, or holding hands while walking, halikan, at iba pa. Isa sa mga pangunahing salik ng pagsulong ng mga ito ang kombinasyon ng media at teknolohiya, ang social media o social networking sites. Sa pagdami at pagsikat ng mga social networking sites ngayon, lalo na ng Facebook, higit na nagiging mabilis at mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Ayon kina Merkel at Richardson, kilala ang mga relasyong ito bilang Computer-Mediated Relationships o CMR. Nabubuo ang mga ganitong uri ng relasyon sa pamamagitan ng mga chat application, personal chats, at pamamahagi ng mga opinyon at suggestion ukol sa mga bagay-bagay. Taliwas sa face-to-face relationships, hindi isinaalang-alang ng CMR ang pisikal na kaanyuan at distansya ng magkasintahan sa isa't isa. Sa pagiging labis na mahalaga ng chat sa pagitan ng dalawang nauugnay na individual, nawawala na ang paraan ng makikipagkilala ng harap-harapan. Isa ito sa mga negatibong dulot ng social media sa relasyong romantic. Ayon sa survey na ginawa ni Ilana Gershon, karamihan sa mga estudyante ay nag-deactivate ng kanilang Facebook para maisalba ang kanilang relasyon at para sa posibilidad ng mga susunod na relasyon. Pinaniniwalaan kasi ng mga estudyante na ang Facebook ang nagiging sanhi ng kanilang pag-aalala at pagsiselos sa kanilang mga kasintahan. Pagkaraan nilang ma-deactivate ang kanilang account, nagaban nilang nawala ang mga negatibong damdamin na nabanggit kanina. Gayunpaman, mayroon ding magagandang nadudulot ang social media. Dahil ang user ay napoprotektahan ng screen, nakararanas siya ng without risk exposure or being known na katauhan. Higit pa rito, maaari niyang i-control ang kanyang environment na ginagalawan. Maaari lamang niyang pindutin ang close button upang makawala pag hindi niya ninanais ang kanyang nakikita. Sa maraming paraan, ang computer ay nagsisilbing hangganan sa pagitan ng user at ng tunay niyang buhay sa labas ng social media.
Ginagamit ito upang matakpan ang mga kapangitan o kapaitan na ikinakaharap sa tunay na buhay. Ang internet rin na nagsisilbing kawala sa mga problemang nararanasan ng lipunan. Ayon kay Dowd, mabilis pa rin magtiwala ang mga tao. Nagiging kapanapanabik ang pagkilala ng ibang tao at pagbuo ng mga kaibigan. Marahil na rin sa mga di kanais-nais na kaganapan sa kanilang buhay, kailangan nila ng makakapitan, ng mahahawakan, nang sa gayoy magkapagpatuloy sa kanilang buhay. Dahil sa ganitong pananaw, nagiging bukas sila sa mga relasyong nabubuo sa pamamagitan ng internet. Sa mga pagtatanghal tulad ng pelikula, dula at kwento, simula parati, pinakikita na kailangan na magkasintahan na maghiwalay pansamantala upang sila ay magkabalikan sa huli at may ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. May salik na pagkarebelde ang mga pag-iibigang ito na karaniwang palihim o ipinagbabawal. Halimbawa na lang nito sina Romeo at Juliet at ang mag-inang sina Oedipus at Jocasta. Sa mga panahon sa kasalukuyan, ang distansya hinahandog ng pakikipagrelasyon online ang nagsisilbing rebellious factor ng kanilang pag-iibigan. Nagbibigay ito ng kasabikan sa dalawang nag-uugnay at pinaniniwala na tunay ang kanilang pagmamahalan. Naniniwala silang kahit distansya, hindi kayang mamagitan sa kanila. Ang social media rin ang nagiging paraan upang mapagaan ang mga loob ng mga individual na nagdadalamhati sa pamamagitan ng kanilang internet idols. Patunay ang YouTube sensation na si Lloyd Cadena ng kapangyarihan ng social media sa mabilis at epektibong pagtatanim ng mga kaisipan sa mga sumusubaybay nito. Isa mang mag-aaral lamang sa tunay na buhay, tinataglay niya ang bibihirang kapangyarihan na makahubog ng mga pag-iisip at paniniwala ng 30,000 subscribers niya. Dahil karaniwang pinapaksa ng mga video ang mga problemang nauukol sa buhay pag-ibig, masasabing isang pangunahing dahilan ng mga pagpanood sa kanya ang pagtuklas sa iba't ibang payo sa pakikipagrelasyon. Sa pangyayaring ito, maaaring hindi sinasadyang napupukaw sa mga kabataan ang kaisipang kailangan na nilang magkaroon ng karelasyon sapagkat ito ang may tuturing na uso o mainstream. Siguro naman lahat tayo nagkaroon na ng puppy love, love, crush, lovebirds, love kitten, Angry Birds. At kung ano na pang tawag, usapang crush muna tayo. Mamaya na ang love at breakup. Masyado nang malawak yan. Usapang crush. Ito ang mga normal gawin ng mga taong may crush sa isang lugar. Tingin ka ng tingin sa kanya, ini-stalk mo profile niya, at i-add mo sa lahat ng networking sites, nakabilang siya. Humahanap pa talaga ng paraan para magkakonekta kayo ng iyong crush. Alam mo yung feeling na may problema si crush at sa'yo siya lumapit para tulungan siya. Gagawa ka talaga ng paraan para lang matulungan siya. Paminsan pa nga yung mga hindi mo kayang gawin na gagawa mo para sa kanya. Alam mo yung feeling na awkwardness pagkaharap mo si crush at pag nagsimula lang siyang kausapin ka, nakakalusaw lang laway dahil masarap daw kiligin. Nasarap pa. Alam mo yung emosyon pag may nakikita kang umaligid sa iyong crush, ikaw naman tong si feeling. Kala mo kayo na. Sobra ko maka-emote. Kayo na te. Ang mas sad part pa nito, pag nalaman mong ina-relationship na si Boylet. Iisin mo ang hapde, emote to the max. Hapde. At syempre, kasama na dyan ang pag-i-stalk sa profile ng girlfriend o boyfriend ng crush mo. Tapos, lalitin mo yung picture niya. Maputi lang yan. Paitimin mo yan. Pangit yan. At dahil sa napaka-ink yun, meron akong bimpo sa aking liig para punasan ang aking pawis pag tumulo. Alam mo ba yung masarap na feeling pag unang nag-PM sa'yo si crush? Tapos yun pala, may kailangan lang. Nakakaalala lang kung may kailangan. Pero paminsan naman, nagpi-PM siya para magsabi ng good morning. Pero GM lang pala yun. Laging tandaan na ang crush ang may kaunting pagkakaiba sa love. Mga 5 inches? Maliit lang yan. Anyway, tapos na tayo sa crush. Pag-usapan natin ng love. Mamaya ang break up. May mga tao mabilis na in love dahil lang madalas makatext, makachat, makasama, makalandian, nag-a-assume na siya agad. Nag-a-assume na siya agad na crush talaga siya nung kasama niya. Yung iba nga, hindi pa, love na agad. Todo te! Then after nun, marirealize niya na ganun pala talaga ang lalaking yun o ang babaeng yun sa lahat ng kaibigan niya. E di ayan, na-fall nga talaga siya sa langit hanggang lupa. Na-fall. Na-heartbroken si Inday. Aminin na natin lahat ng itsura ang pinakaunang factor para tayo magkaroon ng paghanga, ma-in love sa isang tao.
Huwag nang in-denial, te. Alam kong itsura ang pinakaunang titignan din. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong itsura ang pinakaunang titignan ay mga leveling na pogi at maganda lang ang napapansin mo. Basta yung mukhang trip mo at yung mukhang itsurang gustong-gusto mo. Ayun na yun. Huwag nang in-denial, te. Yan ang uso ngayon. Gaya nga ng sabi ng iba, sa itsura ko unang na-attract. Sa ugali naman ako na in love. Mainit at intimate ang mga unang araw ng mga taong kakasagot pa lang. Yung tipong hindi makakatulog sa gabi pag hindi sinabi na good night. At yung tipong hindi magiging magandang umaga pag hindi sinabi na good morning sa text. Hindi lang nakapag good morning, baby na. Hindi ba pwede hindi lang nagising? O nakututbrush pa lang? Pero kung nag-uumpisa pa lang inyong relasyon o nagtagal na kayo sa inyong relasyon, paano nga ba mag-last ang inyong relationship? Una, dapat nagkaroon kayo ng privacy. Kayong dalawa lang. Huwag maging priority na bukas lahat ng chismosang gustong makialam sa inyong relasyon. Huwag din kayo mag-post sa inyong Facebook wall, sa inyong Twitter about sa inyong relasyon. Wala kang pakialam, text. Kailangan sa inyong dalawa lang yan. Pangalawa, sex is not a guarantee that your relationship will last. Huwag kang mamukha ka. Matuto ka mag-cross legs, te. Sex after marriage. Ipaglaban ang marriage bill! Gusto pa naman daw sa mga boys ngayon ang gantong linya. Uy, natikman ko na yan. Yummy! Yummy daw, pero ang yummy na ganito. Yummy. Yummy ba yun? Ang moving on ay hindi lamang para sa mga taong naghiwalay sa isang relasyon. Ito din ay para sa mga taong intense ang emosyon at hindi matanggap na sila ay namatayan, may nag-aaway, napagalitan, bumaksak sa exam. Ito din ay para sa mga taong may crush at in love sa isang tao na hindi matanggap na sila hindi din mahalin ng kanilang iniirog. Napakalawak ang topic nito, kakahilo. Ang pagiging broken na hindi katapusan ng mundo. Hindi pwede ka mamatay, except na lang kung mag-suicide ka. Lagi mong tatandaan ang lagi kong sinasabi, move on, te! At dahil love ang topic ng series nito, pag-uusapan natin ang pag-move on nang may konekta sa pag-ibig. Hindi magandang rason para makamove on ang i-block siya at i-unfriend sa lahat ng networking sites na magkaibigan kayo. Huwag kang bitter, te! Ay, sus! Ang bitter! Bakit at para saan? You need to face your fear. Ay, sus! Lalo na kung ka-close mo ang taong kailangan mong pag-move onan. Para sa akin, mas maganda na ipakita mo sa kanya na okay ka lang kahit hindi ka okay. Dahil as time goes by, matututo na ang iyong puso at magiging okay ka na talaga. You will be healed. Gumana na yan sa akin. Tunay na angkop ang estilo, wika, tema at pagpapayo ni Cadena sa kasalukuyang henerasyon sa mga kabataan. Sa video na LC Learns No. 13, Gusto Kita Pero Hindi Ko Na Kaya, makikita siyang nagbibigay payo ukol sa mga usapin ng pagdadalamhati. Sinasabi niyang nararapat na kaligtaan ang lahat ng may kinalaman sa taong nauugnay. Nabanggit niya ang sex o pakikipagtalik sa isa sa mga dapat nakalimutan. Binanggit rin na hindi tama ang pagkakaroon ng fling o gamitin bilang rebound ang isang tao sapagkat sa pagtatangkang ibsan ang nararamdamang sakit, may bago namang nasasaktan. Sa mga pahayag na ito, tinatanggap ni Cadena ang pagkakaroon ng mga relasyong nagkukulang sa tunay na pagmamahalan sa kasalukuyang panahon o mga relasyong ipinapagtitibay lamang ng pisikal na aspeto ng nabanggit na pakikipagtalik. Hindi lamang si Lloyd Cadena ang tinatanghal na internet idol sa kasalukuyan. Sa katunayan, isang mas sikat na artista ay si Ramon Bautista. Hindi lamang Twitter sensation o kaya YouTube sensation ang lalaking ito sapagkat crush din siya ng maraming dalagita sa kasalukuyan. Ngunit mas kilala siya sa pagbibigay ng mga payo ukol sa buhay pag-ibig. Sinong hindi makakaalam sa kanyang Tales from the Friend Zone o kaya naman ang bakit hindi ka crush ng crush mo? Iyon lamang ang ilan sa mga patunay ng kanyang pagiging tanyag sa larangan ng buhay pag-ibig. Na nerd na mahilig sa math, naging jock ako. Because of that, tumaas yung self-esteem ko. Naglakas ako ng loob at kinaibigan ko siya. May kasabihan nga naman, everything starts with friendship. Eventually, naging close kami to the point na we text like araw-araw. So, medyo nilalandi ko na siya through text at mga pasimpleng hirit-harapan. Pati naging touchy ako ng konti. Akala ko, all good na kasi may mga simpleng landian na hindi ko inaamin kung anong totoo kong nararamdaman at hindi ko rin alam kung gusto rin niya ako back. Pero, happy na rin ako noon. Nung sa palpal techniques, yan ay ang makaka-negate sa lahat ng landian moves na ginagawa mo. At isa pa, ikaw ay isang species na tinatawag na female torpe. Ikaw yung tipong babae na pang-tropa na trap in a pang-shota body. Kung may lalaking ayaw magda-moves, ikaw naman yung babaeng
ayaw mag-assume. Either that, or tanga ka lang. At saka isa pa, Sining, maaaring nakapagbitaw ka ng mga ayaw sa'yo signals. Text reciprocation. Unang-una, ano ba yan? So, kung ikaw ay madalas mag-reply sa kanyang ga-essay o ga-nobela na text ng mga K, sige, o kaya K, sige, medyo masama sa loob niyan. Isipin niya na finrenzone mo siya. Kapag ikaw ay nagsisend ng mga landi text, tulad ng I miss you, pero may ha 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 sa dulo, nanenegate niyan yung landi mo. At isa pa, kung magpapakute ka sa text, huwag mong i-misspell yung mga I miss you. I miss you, I love you. Ano ka, baby, na walang ipin sa harap? Hindi ka na baby. Ikaw isang 19. Hindi mo na ang bagay-bagay. At nandyan din, kabilang din dyan, ang napaka-deadly na mga excuses na hindi pagsama sa mga gimmick. Tulad ng, oh, it's my sister's dog's birthday, so I can't come. So, alam na nila na parang ginagago mo sila, parang hindi ka seryoso sa kanila. So, reciprocate their text responsibly. Pangalawa, appear. Ang appear ay isang gesture ng pagkakaibigan, ng pantropa yan. Isa i-appear mo kung magpapaalam ko sa kanya, bigyan mo na lang ng isang malupit-lupit na hug. At mapupunta tayo sa usapang hug, sa friend zone hug. Ihahug mo na rin lang, huwag mo nang tatapikin sa balikat. The more gentle the tapik, the more painful in the feelings. Parang tinatapik mong ganun, oh, sige, tama na, bitaw na, bitaw na. Hindi kita gusto, bahala ka sa buhay mo, napapangitan ako sa'yo. So, yun ang mga ayaw sa'yo signals. Pag-aralan mabuti dahil para sa mga may gustong i-friend zone, pwede rin itong reverse technique para sa mga gustong mag-preemptive supalpan. Okay? Naayon sa komentaryo nila Stroud na ang pangkalahatan ng mga kuro-kuro ng makabagong henerasyon ukol sa mga romantikong relasyon ay kung paano ito binibigyan definisyon, paano ba dapat tumakbo at maging maayos ito, at mabigyang katuturan kung bakit pa natin kailangan pang malaman ang mga tekniko rito. Walang mga empirikong datos na naitala dati upang mahanay, masabi, at tunay na malaman kung mayroon ba talagang naganap na tagumpay na relasyon. Kaya, ito ay iilan sa mga pananaliksik sa larang mga romantikong relasyon. Isa sa mga ito ay ang pag-aaral nila Pap at Kayember sa mga positibo at negatibong epekto ng Facebook sa mga relasyon sa pamamagitan ng pagtanaw sa kanilang paggamit ng teknolohiyang ito. Sa 58 mga kumuha ng survey, nagkakaroon ng pagkakapareha sa paggamit ng Facebook ang mga magkakasintahan. Pinapakita nila sa kanilang profiles ang mga pangyayaring romantiko at kung paano sila natutuwa at nagagalak sa namumulaklak ng kanilang mga relasyon. Ito rin sa kinalabasan ng survey na ito na nagkakaroon ng katangi-tanging kontribusyon ang pagtatalo sa Facebook posts o chat sa pagkakalapit ng kanilang mga relasyon. Isa ring pananaliksik nila Pinsoff ay ang STIC o Systematic Therapy Inventory of Change. Isang online multi-systematic and multi-dimensional client report system na tumutukoy at sumusuri sa mga pamilya, magkasintahan o individual na therapy. Sa pag-aaral naman nila McKenney at MacIsaac, ibinibigyang pansin rito ang asosasyon ng conflict negotiation at ang ekspresyon ng otonomiya ng isang individual sa loob ng isang relasyon. Dito, ang otonomiya daw ng mga kababaihan ay naaayon sa kanilang sariling kilos at pag-uugali, tuwing may isang problema. Sa dako naman ng kalalakihan, umaayon ang otonomiya nila sa parehong ugali at kilos ng dalawang individual. Sa pananaliksik naman nila Grover, inilathala nila ang isang survey na tawag ay MAHC o Measure of Adolescent Heterosocial Competence na may saklaw ng mga tanong ukol sa pagkikilos, paggalaw, at pag-uugali ng mga individual sa isang relasyong romantiko. Ngayon, mahalaga ang maunawaan natin ang mga pananaliksik na ito dahil ipinapakita nila na may batayan at pamantayan sa isang matagumpay na mga relasyon. Kahit na mayroong mga benepisyo ang social media sa relasyong romantiko,
mas mataas ang impact nito sa negatibong paraan. Sa gayon, makikitang hindi dapat maghari sa buhay ng tao ang mga ganitong site, lalo na sa kanyang mga relasyon sa iba pang mga tao. Maaari naman itong gamitin, ngunit dapat gamitin sa tamang paraan. Isabel! Papanindigan mo ba ito? Closer, closer. Closer, closer. Yung tipong anyo nito sa mga kasarian bilang kabuuan. Ayaw mag-slideshow. Ayaw mag-slideshow. Click it. Click it. Click it as in Ukol sa... Yung cast na sasabihin ko. Ano yung intimate sa Tagalog? Sa loob ng mga Facebook chat. Measure ba ito? Of adolescent heterosexual competence na may saklaw ng mga tanong ukol sa galaw, kilos at pag-uusap. Wait lang. Pananaliksik nila sa ay sinaliksik ng mga pagbibigay ng definition ukol ano nagpabibigay ang kanila sa relasyong romantiko. Pinapakita nila sa pamamagitan Pananaliksik. MAH. What happens then? Taas ang sa mga taong nakalimutan ko! At dahil tapos na kami sa aming paghuhulat, Tatalo na kami sa pool! The sun set to sing tonight. Now we are in the last of light. Far gone is the golden hour. The dark could never dim your eyes. We'll tiptoe through the streets and we'll creep over the eaves and run across the roofs and hide like common thieves. We'll go until the stars expire. So here